artista ay isang taong iniidolo at ginagawang ehemplo ng mga mamamayan natin. Kaya maging isang artista ay malaking responsibilidad. Lahat ng gagawin mo, nagiging ehemplo sa kanila. So, maging artista ay hindi madali, pero maging isang artista ay definitely malaking karangalan at malaking achievement ng isang tao. Sa tagal ko na sa show business, ngayon ko palang gagawin ito. Nung simulan namin ito, sabi nila, gawa tayo ng isang special para daw i-celebrate ang aking pagbabalik sa pelikula. Tutal, madami rin naman po akong dinaanan na at natutunan sa buhay. Ba't di na lang kaya po i-share ko ang mga natutunan ko sa mga kabataan ngayon? Bilang isang artista, public servant, isang may bahay at isang ina. Kaya sana po, sa loob ng 5 Sabado ng aming pagtatanghal, samahan niyo naman kami dahil ito po ay aming pinaghandaan at talaga po naman pinaghirapan. Imagine, nakarating po kami hanggang New York para kumuha po ng magaganda at mga di malilimutang eksena. Mga kapamilya, para po sa inyong lahat. The Actress of the Year, Miss Vilma Santos. Vilma. Mayor Vilma Santos! Baka hindi pinala kung sino ka. Hindi ko boyfriend yun. Ibig mo sabihin ang nadadama mo ting kasama mo ko kalungkutan, ganun ba? Pero hindi naman niya akong papansinin eh. Tara na! President. Ang batugan! 1, 2, 3 buwan, katarungan para kay Kardashian! All seasons, Miss Vilma Santos. I love you, Lapia! Balik mo sa akin si Jojo, si Val, si Val! Hindi yan sinungaling. Habang nilulusay mo yung mga perang pinadala ko. Hindi masamang tao ang anak ko. I am a gracious lady. Vilma Santos, aktres. Para sa akin, siya ay modelo at inspirasyon. Ganap na pamantayan ng talino at husay at tagumpay. Sa madaling salita, siya po ang idol ko. 10 years ago, nakatrabaho ko ang idol ko sa pelikulang Anak. Siya si Josie Agbisit, OFW sa Hong Kong. Ang sama-sama ko sa kanya doon. Pero sa totoong buhay, mahal na mahal ko si Ate V. Mahal na mahal ko ang nanay ko sa pelikulang Anak at ang nanay ko sa pag-aartista. Tuwing umiinom ka ng alak, habang iniitip mo ang sigarilyo mo, habang nilulusay mo yung mga perang pinadala ko, sana maisip mo rin kung ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin para lang makapagpadala ako ng malaking pera dito. Nagtatrabaho ko, may problema pa kami ni Rene. I don't know where I'm going. Kung mamamatay din lang ako, mamatay na ako ngayon o bukas o sa linggo. Ang hirap dito sa relasyon natin, puro ikaw ang nasusunod. Ako naman sunod lang nasunod. Parang torpin tango ng tango. Yes, master, yes, master. Alam ko at alam nating lahat na tayo ay nasa tama. Katarungan para kay Kardashian! Balik mo sa akin si Jojo. Ibalik mo sa akin si Val, si Val. Palagi na lang siyang may kasalanan. Si Val na walang malay. Ilang linya at maraming eksena na rin ang napasikat ni Ate V sa mahigit 200 pelikula niya sa loob ng 5 dekada. Walang artista noon at ngayon ang makakatumba sa kanyang husay at galing sa pag-arte. Kung awards at recognition ang pag-uusapan, she is undoubtedly the best actress of our time. 3 pelikula ni Vilma Santos ang namukod-tangi at umangat bilang pinakamahusay sa lahat. Sa number 3 top performance, ginampanan ni Ate V ang napaka-daring niyang role bilang isang burlesque dancer. Ito yung turnaround movie ni Vilma. In other words, nung ginawa ang burlesque queen, nag-complete change ang imaging ni Vilma. Pagtanggap niya ng papel sa burlesque queen na napaka-daring at that time, bukod sa papel na yon, yung role na ginampanan, yung pang Dance of Death niya. Talagang sinute niya yun in front of a live audience, yung final death dance niya. She had to get drunk and tipsy in order to do that. Kasi imagine si Vilma Santos, naka-bikini, dancing for something like 6 to 7 minutes non-stop. For her to portray burlesque queen, I thought that was very brave of her. And yung transformation of taking a different character na ganun ka-daring,
yung ganon. And she did it very well. Isang babaeng nagpapaalam naman ang ginampanan ni Vilma Santos sa ating second top performance. Hiram ng Isang Umaga, this is my favorite film. Kasi sobrang liberating ng movie. It's so strange and it's so ironic how a movie whose theme is death and yet it talks so much about life. Favorite scene ko rin, di ba parang ballet yung death scene niya roon, yung ang ganda-ganda ng umaga. She was going blind, hawak siya ni Eric Kison, and then she dies by the beach. Ang ganda-ganda ng buhay. Ang sarap mabuhay.